Walang matinong abogado sa aking opinyon ang makakapagsabi na yung RA 9851 na yan, yung Section 17, ay pwedeng talunin yung due process clause at yung clause on right against unlawful arrest ng Constitution. It doesn't work that way. Laws cannot amend the Constitution, and laws should be read in conjunction with the Constitution. So hindi po magandang rason yung binibigay nila. At na-address na po natin yan sa mga pleadings natin sa Korte Suprema tungkol dyan sa RA 9851. At saka kung hindi naman lihis sa kaalaman ng tao na yung section na yon mismo ang nagsasabi na it should be any surrender or extradition should be pursuant to applicable treaties. Wala na po tayong treaty with the ICC, or hindi na tayo parte ng Rome Statute. So wala pong basehan na mag-surrender ng Pilipino or kahit anumang nationality sa ICC based on that provision. Now, sinasabi nila, hindi naman, ang sabi kasi ng DOJ nung nakaraan pa, nung mainit pa yung habeas corpus petition, at saka tingin ko yun pa rin yung position nila ngayon, may option na surrender or extradition. Hindi po tama yun. Kasi ang surrender, it's just a technical term, which means ang pagka-extradition kasi country to country. Parang meron ililipat na tao from one country to another. Ang surrender is a technical term used in the Rome Statute to mean surrender of a person from a country to the ICC or to an international court. Kaya hindi yun option na pag extradition, kailangan tayo dumaan sa extradition procedure, kailangan natin dumaan sa korte. Pag surrender, hindi. Hindi po ganun yun. Ang surrender, ang ibig lang sabihin nun is technical term siya na country to the ICC. Kaya kailangan mo pa rin dumaan sa local court dahil kahit yung Rome Statute na mismo nagsasabi na bago mo isurrender ang isang tao sa ICC, kailangan siya dumaan to the local competent judicial authorities. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Salvador Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Attorney, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade and Admar. Salamat ulit sa pag-imbita nyo. Opo, unahin lang natin itong inihain bago lang ni Attorney Manasseh Carpio na civil suit laban po sa ilang mga opisyal. Ano bang masasabi po ninyo dito? Well, karapatan po yan ni Attorney Man Scarpio, at ang kagandahan po ng civil suit sa aking pananaw is mukhang mas less ang posibleng impluensya ng ehekutibo dito dahil pinail ito sa korte. Hindi ito parang criminal complaint or criminal case na kailangan dumaan muna sa prosecutor's office, sa piskalya, under ng DOJ bago masampa yung kaso sa korte. So ito, pag civil case, diretso na sa korte. So siguro ang thinking behind this is bukod sa ito yung nararapat na i-file na kaso is magiging less ang influence ng executive department dito sa kasong ito. Opo, pero maaari ho bang maituturing na harassment o pananakot ito laban po doon sa mga nagsampa, naghain ng impeachment complainant daw? Parang ganun po yung tingin ng mga kritiko. Well, kung yung mga kritiko, yung mga nagsampa ng impeachment complaint ay tingin nila karapatan nilang mag-file nun, karapatan din po ni Attorney Mans na i-file tong kasong ito kung naniniwala siya na harassment po ito, na hindi po totoo yung mga sinasabi nila or naging negligent sila dahil hindi po nila inaral ng mabuti yung basihan nila at wala naman palang basihan talaga yung mga reklamo nila. So nasa tama po yun si Attorney Mans kung ganun po yung posisyon niya. Karapatan niya po yan at dahil siya po ang complainant dito sa kasong ito,
nasa kanya yung burden of proof. Siya ang kailangan magpatunay na uh, malisyoso at hindi totoo yung mga paratang ng mga complainants, ng mga kinasuhan niya doon sa mga impeachment complaint. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kapag napatunayan pong may malicious intent itong kasong inihain nga ni Attorney Mans Carpio laban doon sa mga impeachment complainant, ano ho ba yung pananagutan? Maaring pananagutan po nito doon? You mean yung mga kinasuhan niya or si Yes, Attorney yung mga Mans? kinasuhan po. Depende yan sa kung anong hinihingi ni Attorney Mans. Narinig ko sa balita, sa report mo kanina na humihingi siya ng danyos. So yun po ang maaring ipataw na penalty, kumbaga, Opo. ng husgado. Oo. Pag sa civil case, attorney, wala namang kulong na kasama dito, tama ba? Wala po. Ang kapangyarihan lang ng husgado is ibigay kung ano yung hinihingi ng plaintiff na ayon sa batas. Opo. Opo. Itong kaso bang inihain ni Attorney Mans ay makakaapekto po doon sa maaring takbo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? Palagay ko hindi makakaapekto except only doon sa siguro yung public perception na kung final ito ni Attorney Mans, mukhang meron siyang basehan doon sa mga sinasabi niya na hindi totoo at paninira lamang yung mga alegasyon laban kay VP Sara at laban sa kanya. Yun lang po ang magiging epekto nun. Pero kung ang tinatanong mo is yung actual legal effect doon sa takbo ng impeachment proceedings, hindi po dapat nakakaapekto yon. Opo. Naipasa na sa Senado yung articles of impeachment mula sa Kamara, attorney, pero bago po naipasa yon ay may pahayag po si Senator Amy Marcos. Sabi, questionable daw po yung pag-transmit dahil nagkaroon po ng delay. Ano ho bang masasabi po ninyo? Well, para sa akin yung mga allegations of delay, moot na siya dahil naipasa naman na nagbotohan ata sila nung Lunes, hindi ba ho? Tapos kahapon na transmit ng gabi. So isang araw lang yung delay. So tingin natin hindi naman ganoon ka laki yung epekto nun at natanggap na ng Senado. So ang babantayan naman natin ngayon ay kung ano yung galaw ng Senado. Oo, kasi nga possible bang maging grounds din yon na pwedeng questionin yung pag-delay ng pag-transmit? Parang ganun pong mga issues. Attorney, may nakikita ko ba kayong ganun? Wala akong nakikitang issue na gano'n. Siguro kung mas matagal than isang araw, isang linggo, 2 linggo, isang buwan, 'di ba? Then pwede nating questionin kung ano yung motibo, ano yung dahilan kung bakit dinedelay itong pag-transmit sa Senado. Pero nakita naman natin isang araw lang yung delay. Ang paliwanag naman ni House Secretary General Cheloy Garafil ay natagalan lang silang mag-collate at mag-reproduce ng documents. So isang araw lang naman yung delay, so tingin ko hindi na mahalaga kung ano yung rason para dun sa delay. Opo, ano yung susunod na magiging proseso po nito, attorney? Ngayon nasa Senado na nga itong articles of impeachment para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Well, parang ano kasi yan merong Senate impeachment rules. Hindi po natin alam kung ano ang magiging hakbang ng bagong mayorya, kung papalitan ba itong impeachment rules or dadagdagan, aamyendahan, or they will stick to the current impeachment rules. Pero may pre-trial process po yan. So bago magsimula yung pre-trial, syempre ang pinakauna dyan is matapos ma-refer yung articles of impeachment to the Senate Committee on Rules, if I'm not mistaken, is magko-convene ang Senate Impeachment Court at uutusan na i-serve yung articles of impeachment kay VP Sara. Bibigyan siya ng panahon para mag-file ng answer. Tapos naman ay bibigyan din ng pagkakataon yung prosecution na mag-file ng reply. Tapos meron pong pre-trial process para to limit issues,
to limit the evidence to be presented, and bago po mag-start yung actual trial proper. Po, at kinorek na rin ho, tama ba ng Supreme Court na yung forthwith hindi ibig sabihin kaagad-agad. At sabi mo, with reasonable time. Yun ho ba yung ibig po ninyong sabihin? Oh, well, ang interpretation ko sa Supreme Court is merong discretion yung Senado kung ano yung ibig sabihin ng forthwith under the circumstances. So nabanggit nga ni Senate President Cayetano nung isang araw na nung nakaraang taon may konting delay bago umaksyon yung Senado dahil unang-una naka-break sila, pangalawa outgoing yung kalahati ng Senado dahil pa-expire na yung mga term nila. Tapos may pending na petition for certiorari on the impeachment, sa Supreme Court. So sabi ng Korte Suprema, under the circumstances, reasonable yung delay na nangyari. Pero ngayon, sinasabi naman ni Senate President Cayetano na hindi pareho yung sitwasyon as last year. So ngayon, parang there's no reason to delay. So mukhang aaktuhan nila ito ng agad-agad. Opo. At bago magkaroon ng impeachment court, attorney, asahan ba natin magkakaroon ng debate sa plenaryo ng Senado bago tatalakayin, hindi naman siguro yung merits or tama ba na pwede nang talakayin kung anong meron sa articles of impeachment bago sila magdeklara na pwede na tayong magkaroon ng trial o impeachment trial. Parang ganun po, attorney. Tingin ko kung meron, hindi siya magsa-succeed. Meaning, kasi hindi yun ang proper time to discuss the merits of the impeachment complaint. Kung ang binabanggit mo, Jade, is kung whether dapat bang matuloy yung impeachment trial, tingin ko maaari kasi may sinabi si Senator Padilla noon na kung o-oppose nila yung impeachment, wag silang bansagang bias dahil trabaho po yun ng opposition. Tingin ko kung merong magkakaganong diskusyon, tingin ko hindi siya magpa-prosper kasi obligasyon ng Senado na dinggin yung impeachment complaint or yung articles of impeachment at ituloy yung trial. So, yun po. Tingin ko ang dapat pag-usapan dito sa panimula ng impeachment is kung ano yung mga issues at mga ebidensya na dapat talakayin at tanggapin lamang. Kasi ang naiisip ko po kasi, attorney, yung mga petisyon, yung mga reklamong inihain po laban nga dito sa impeachment proceedings ng House of Representatives, maaari ho ba yang i-brought out, i-presenta mamaya o kung mamaya man, kung sakaling mga pag-uusapan na talaga itong tungkol sa impeachment case ng Vice Presidente? Tingin ko hindi pa kasi yun nga under the current rules ng Senate may pre-trial process tapos syempre bibigyan muna ng kopya si Vice President Sara Duterte para tapos bibigyan din siya ng pagkakataon para sagutin yung mga reklamo, yung articles of impeachment laban sa kanya. Mahalaga ito, Jade, kasi kung natatandaan mo dun sa House Justice Committee, ang doon sa mga pahayag ni Attorney Poa na spokesperson ng impeachment defense team, sinabi niya na hindi naman sila binibigyan ng kopya nung mga dokumentong ipinalabas doon sa House Justice Committee bago magdinig yung kaso. Parang sa pagkakaintindi ko, binibigyan lang sila pagka humihingi sila. So hindi natin alam kung nabigay yan lahat. So
dapat yun mabigyan ng tamang pagkakataon at kompletong dokumento ang kampo nila VP Sara bago magtuloy-tuloy itong impeachment trial. Bago ko ipasa kay partner Admar, attorney, may nakikita ho ba kayong possible issue na pwedeng i-remand, ibalik, parang tulad sa mga nangyari last time? Sa ngayon, yung mga pang-aabuso kasi na obserbahan natin ng House Justice Committee, nakadulog na po yan sa Supreme Court eh. So, hindi ko masabi kung proper ito na i-discuss sa Senado. Maaari po nilang pag-usapan yan dahil sila ay yung Senate Impeachment Court. Pero palagay ko, magiging depende ito dun sa kung ano man ang i-file ng Senate Impeachment Defense Team. Kasi maaari din po silang mag-file ng isang motion to dismiss or motion to remand or ano. So, tignan po natin yung susunod na hakbang ng kampo ni VP Sara. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. No? Sa recent decision po ng Korte Suprema, malinaw po yung forthwith na explanation nila para dito sa Senado. Kasi ito yung naging sentro ng debate nung unang may naghain po ng impeachment complaint labang nga dito kay Vice President Sara Duterte. Pero yung sa panig ng House of Representatives, parang wala naman atang problema doon. No? Malinaw yung nakasaad. Pero ang ipinagtataka dito, tila mas mabilis pa ata yung mismong pag-aresto o tanggap pag-aresto nila kay Senador Bato de la Rosa kaysa doon sa pag-transmit ng mismong impeachment or articles of impeachment po, attorney. Yung pag-aresto kay Senator Bato, mukhang hiwalay naman yan na usapin, pero yung timing kasi, una-una yung timing kasi ng paglabas ni Senator Bato, di ba? Nag-coincide dito sa pagsimula ng impeachment trial sa Senado. At aminado naman si Senator Bato na isa sa mga rason kung bakit siya sumulpot or nagpakita, lumabas sa pagtatago is dahil sa pagpalit ng nakita niya na importante na palitan ng leadership ng Senado at number 2 dahil nga sa parating na impeachment trial. So anong mga observation ko dito? Number 1, kung natatandaan niyo nung November pa lang sinabi na ni dating DOJ Secretary ngayon Ombudsman na Boying Remulla na meron siyang impormasyon na may warrant of arrest si Senator Bato. At tapos dahil doon, inamin ni Senator Bato na dahil doon sa impormasyon na dinisclose ni Ombudsman Remulla, nagtago siya. 'Di ba? Para sa seguridad niya, para sa safety niya. Ngayon, nung mga panahon na 'yon, ang pagka-interpret ko doon is baka kaya sinabi yun ni Boying Remulla para nga magtago si Senator Bato dahil siguro ang speculation ko at that time is baka hindi kayang ulitin ng Marcos government yung ginawa nila kay PRRD, na realize nila yung pagkakamali nila at yung blowback sa kanila kaya ayaw na nilang ulitin ulit, kaya sinabi nila kay Bato na may warrant of arrest para magtago na lang. Pero ngayon pwede nating idagdag sa speculation na pwedeng kaya nila dinisclose na may warrant of arrest si Senator Bato is para makuha yung mayorya ng Senado or para mapanatili yung mayorya doon sa mga kaalyado ni BBM. Kasi nakita naman natin na si Senator Bato pala yung swing vote, 'di ba? Or yung critical vote para malipat yung mayorya sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, pagpalagay natin po na kasi meron pong naririnig din tayo na ilang mga senador na parang target din na baka lalabas, meron ding mga arrest warrant or kung ano pa na biglang susulpot lalo na natag yung kanilang mga pangalan na involved doon sa umano'y korupsyon.
Kapag sila po ba ay nakakulong, wala na po ba silang tsansa na makaboto or makasama sa during sa impeachment trial? O kung nakakulong po sila, malabo silang makaboto. Kahit na merong I think either a proposal or a recent change in the rules where the senators can vote remotely. Hindi ko alam kung papayagan sila, kunyari kung nakakulong, hindi ko alam kung makakaboto, papayagan sila ng kulungan na mag-vote remotely doon sa kung nasaan sila. Pero ang mahalaga doon is kahit gawin yun ng gobyerno, kahit ipakulong tong mga senador na to para hindi makaboto, hindi naman po madadagdagan yung boto nung magboboto to convict VP Sara. Tandaan po natin, kailangan po nila ng 16 senators. So kahit mag-absent dahil nakakulong si Senator Bato, si Senator Joel, si Senator Jenggoy at si Senator Cheese, hindi naman mapupunta yung 4 na boto na yun sa kanila. So magiging non-vote yun, parang abstention ang lalabas, hindi madadagdagan yung guilty votes na kailangan nila to convict VP Sara. Pero sa tingin nyo, attorney, pwede lang sabihin nila na palusot na nagkataon lang kaya nabawasan yung mga senador at sila na at walang kaugnayan sa impeachment, o malinaw na magiging parte ito sakali pong mangyari? Tingin ko hindi naman tayo nila maloloko na coincidental lang yan. Parang katulad din kahapon na hindi nila tayo maloloko na walang government intervention doon sa nangyaring putukan dyan sa Senado. Obvious naman yung timing, 'di ba? Parang right after lumabas yung desisyon ng Korte Suprema doon sa mga urgent motion ni Senator Bato na hindi naglabas ng TRO, nagkaroon ng ganong commotion last night. So yung timing itself will prove na may kaugnayan talaga sa impeachment, may kaugnayan talaga sa politika yung mga nangyayari. Opo, napag-uusapan na yung naging gulo dyan po sa Senado at nabanggit nyo na nga po na meron pong inilabas na resolusyon ang Korte Suprema. Ano pong mahalagang malaman dito ng taong bayan hinggil sa naging resolusyon ng Supreme Court and Bank at ng taga-gobyerno? Kasi marami pong mga nag-speculate na talo na si Senador Bato, pwede na siyang arestuhin. Ano po yung paglilinaw dito po, attorney, sa naging resolusyon ng Supreme Court kung saan binibigyan sila ng nasa 3 araw po na magbigay ng komento, attorney? Oh, well, totoo naman na hindi nag-issue ng TRO yung Korte Suprema kahapon, pero hindi niya rin dineny yung TRO. In fact, doon mismo sa resolution, actually doon sa press release, hindi ko pa nakikita yung actual resolution ng Korte Suprema, pero doon sa press release galing sa spokesperson ng Korte Suprema, sinabi dito na itong resolution na to na inuutusan na sumagot yung gobyerno within 72 hours is without prejudice to any urgent measures that can be taken by the Supreme Court if necessary. And clarify po mismo ng spokesperson, ni Attorney Ting, na pwede pa hong mag-issue ng TRO ang Korte Suprema in the coming days. So hindi po nagtatapos yung panawagan, hindi po na-deny yung request for TRO. Ang sa akin dito is na-dismaya ako dun sa decision ng Korte Suprema dahil pagkatapos nung May 11 events kung saan tinangkang pigilan pumasok si Senator Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado,
nagka-tension na nung Lunes. So umaasa po tayo na yung Korte Suprema para pababain yung tension, para pababain yung temperatura at umiral ang rule of law, mag-issue na sila ng TRO. Pero hindi po nila ginawa yun. So yun kahapon is a direct result of that. So kahit po tayo doon sa habeas corpus petitions para kay Pangulong Duterte noong May 12, the day after yung NBI and Senate standoff nung Lunes pa lamang, nag-file na po tayo ng second urgent motion for the Supreme Court to decide on the habeas corpus petitions kasi sabi natin doon, yung gobyerno natin, yung ehekutibo, kinakapitalize niya or pinagsasamantalahan niya yung katahimikan ng Korte Suprema dito sa habeas corpus para ulitin yung same grave constitutional violations ang ginawa nila kay PRRD, kay Senator Bato. So para sa akin, napapanahon na talaga, matagal na pero lalo na ngayon dahil meron ng dahas involved, may putukan kagabi, maaring may mga nasaktan kagabi kung hindi umaksyon yung OSAA, dapat umaksyon na talaga yung Supreme Court. Dapat mag-issue sila, number one, dapat mag-issue sila ng TRO para to prevent any further attempts in the meantime habang hindi pa nila resolve yung kaso. Tapos, maglabas na sila ng desisyon para to provide guidance to the executive kung merong ICC warrant, ano bang kailangan gawin para i-implement ito. 'Di ba? Kasi malinaw para sa amin na itong isang ICC warrant, hindi basta-bastang pwedeng i-implement ito in the Philippines dahil hindi po kinikilala ng Pilipinas ang ICC, matagal na po tayong umalis dyan. At syempre, nasa constitution po natin na hindi ka pwedeng arestuhin unless merong warrant of arrest issued by a Philippine court. Opo. Dito po sa nabanggit ng mga otoridad kung bakit nila ini-implement, ito pong pag-surrender, no? Gamit yung RA 9851. Sa tingin nyo po, makatarungan po ba yung kanilang paniniwala or yung kanilang pagbasa dito at yung implementation na ang pag-surrender ba, ang paghuli tapos iso-surrender mo, or kulang pa tayo ng rules ukol dito compared doon sa extradition na malinaw yung mga patakaran po, attorney? Walang matinong abogado sa aking opinion ang makakapagsabi na yung RA 9851 na yan, yung Section 17, ay pwedeng talunin yung due process clause at yung clause on right against unlawful arrest ng Constitution. It doesn't work that way. Laws cannot amend the Constitution and laws should be read in conjunction with the Constitution. So hindi po magandang rason yung binibigay nila. At na-address na po natin yan sa mga pleadings natin sa Korte Suprema tungkol dyan sa RA 9851. At saka kung hindi naman lihis sa kaalaman ng tao na yung section na yon mismo ang nagsasabi na it should be any surrender or extradition should be pursuant to applicable treaties. Wala na po tayong treaty with the ICC or hindi na tayo parte ng Rome Statute. So wala pong basehan na mag-surrender ng Pilipino or kahit anumang nationality sa ICC based on that provision. Now, sinasabi nila, hindi naman. Ang sabi kasi ng DOJ, nung nakaraan pa, nung mainit pa yung habeas corpus petition at saka tingin ko yun pa rin yung position nila ngayon, may option na surrender or extradition. Hindi po tama yun. Kasi ang surrender, it's just a technical term, which means ang pagka-extradition kasi country to country. Parang meron ililipat na tao from one country to another. Ang surrender is a technical term used in the Rome Statute to mean
surrender of a person from a country to the ICC or to an international court. Kaya hindi yun option na pag extradition, kailangan tayo dumaan sa extradition procedure, kailangan natin dumaan sa korte. Pag surrender, hindi. Hindi po ganun yun. Ang surrender, ang ibig lang sabihin nun is technical term siya na country to the ICC. Kaya kailangan mo pa rin dumaan sa local court dahil kahit yung Rome Statute na mismo nagsasabi na bago mo isurrender ang isang tao sa ICC, kailangan siya dumaan to the local competent judicial authorities. Opo, ang lagi naman din nilang sinasabi ay, though hindi sabi nila, hindi sila nakikipag-ugnayan sa ICC, pero ini-implement lang nila yung mga red notice or galing dito sa Interpol na kabilang sa ini-implement nitong Interpol ay yung arrest warrant. Kumbaga nakikipag-ugnayan lang po sila doon. Pero may police po ba or government authorities pa rin yung magsisilbi po doon, attorney? Yeah, yung kabalbalan din yan, yung Interpol na yan. Kasi doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang linabas natin doon sa habeas corpus petition, sa memorandum na final natin noong January, inaral po natin yung mga dokumento na nagpapatunay ng ugnayan nila di umano sa Interpol. Ang nakita po natin doon is hindi naman po Interpol lang nagpadala ng warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Yung email po na nagpapadala ng warrant of arrest ay galing sa isang ICC email. At ang pinadalahan po nung email na yon ay Interpol Manila na hindi naman po yan mga empleyado ng Interpol, kundi yun lang ang representative office ng Interpol sa Pilipinas. Ang mga miyembro po niyan is yung transnational crime na pawang mga miyembro ng PNP at NBI at kung sino-sino pa. In other words, mga swelduhang opisyal ng gobyerno natin yung mga yan. So hindi po totoo na Interpol po ang nagpadala, ICC po ang nagpadala ng warrant of arrest sa Interpol Manila or yung tinatawag na Philippine Transnational Crime Organization po ba yun? Ganun po yung nangyari. So hindi po wag po tayo maniniwala na sa sinasabi nila noon at sasabihin nila ngayon na ini-implement lang nila yung utos ng Interpol. Hindi po, wala pong ganun. May email lang po galing sa ICC na pinadala sa Interpol Manila na puro mga opisyal din ng gobyerno ng Pilipinas. Opo, dito naman sa circumstansya po ng pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC dito po kay Senador Bato. Ang petsa po ng ICC warrant ay November 2025 pa. Kayo rin po ba ay nagtataka kung bakit noong Lunes nila gustong implement ito? Naririnig na ito kaya nga nagtago po si Senador Bato mula pa noong November 2025. Hindi kinumpirma ng ICC nung una, tapos meron na namang mga sinabi, tapos nag-deny na naman yung ICC, tapos yun ang Lunes, inunseal nila. Kayo po ba ay doon pa lang medyo questionable na? Kasi natanong natin si Senador, wala din namang pagtatangka during sa kanyang pagtatago na pag-implement nitong arrest warrant na ito or naitaon lang ba or itinaon noong Lunes? Wala naman akong issue dun sa petsa tsaka kasi sealed talaga yan eh. So naiintindihan natin yung ICC na syempre hindi nila ibubulgar na merong warrant of arrest para nga hindi magtago yung hinuhuli nila para mas madaling hulihin. 'Di ba? So nung lumabas na si Senator Bato, para ma-confirm na valid yung arrest warrant, in-unseal nila. So ako on the part of the ICC, naiintindihan natin 'yon. At kaya nga si Senator Bato, nagpapasalamat siya kay Ombudsman Remulla na dinisclose agad nito nung November pa lang na merong warrant of arrest para nakatago siya.
para makapagtago siya at yun nga pero yun ang lumalabas sa ngayon is baka ang motibo pala nun is para hindi mapunta sa mga masasabi nating kritiko ng administrasyon yung mayorya ng Senado. Opo, at saka doon din sa circumstansya ba na yun, simula November 2025 hanggang noong Lunes, mababasa nyo rin ba na wala talagang plano po ang otoridad natin o ang gobyerno natin na sumunod doon sa dapat humingi ng warrant mula mismo sa local courts natin po, Attorney? Maaring ganon. Kasi sa totoo lang, yun na yung posisyon na tinake nila kay PRRD na hindi kailangan dumaan sa local courts. So kapag ginawa nila yon kay Senator Bato, parang pag-amin yon na alam nila na ganon dapat yung procedure. So, kung pipilitin nilang arestuhin si Senator Bato at ipapadala nila sa The Hague, mukhang yun ang plano nila. Titindigan nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kasi kapag sinunod nila yung tamang proseso, pag-amin yun na mali yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. At siguro, isa na rin yun sa mga rason kung bakit nila masyadong tinugis itong si Senator Bato since November at yun nga, yun ang posisyon ko noon baka hindi nila ayaw nilang ulitin, 'di ba? Dahil alam naman nilang malinaw yung proseso, nagkaroon na ng mga kaso sa Supreme Court. So baka iniwasan nila pero mukhang meron pang ibang ulterior motive pala yung mayorya ng Senado. Opo. Attorney, ano ho ba ang reaksyon po ninyo doon naman sa mga nagsasabi na yung Senado daw ay pugad ng mga pugante? Tama ho bang ganun ang kanilang sinasabi? Tinutukoy po nila itong ang pagpapasailalim kay Senator Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody. Hindi ko po masasabi yun dahil agree po ako dun sa Senate Resolution number 44 na hindi po talaga pwedeng isurrender ng basta-basta nang hindi dumadaan sa local courts ang isang Pilipino na subject ng warrant ng isang international court. Hindi po yun, wala po yun sa batas, hindi po totoo na pinapahintulutan ng gobyerno gawin yon under RA 9851. Malinaw po sa konstitusyon kung anong kailangan mangyari. Kailangan dumaan po sa local courts. So hindi po natin masisisi yung Senado na i-insist na bigyan ng pagkakataon si Senator Bato de la Rosa na i-exhaust yung legal remedies niya dito sa Philippine courts bago siya isuko sa mga otoridad. So tayo po muli, nananawagan po tayo sa Korte Suprema na aksyonan na yung petitions for habeas corpus, pati na rin yung mga motion or petition ni Senator Bato de la Rosa para magkaroon na ng guidance. Kaya tayo nagkakaipitan dito sa Senado. Kaya nagkakaroon ng constitutional crisis between dati ang constitutional crisis was only between the executive and the judiciary kasi hindi nga dinaan ng executive yung proseso sa judiciary when our constitution and even the Rome Statute requires it. Pero ngayon, pati yung legislative involved na rin. So all three branches of government are involved in this constitutional crisis because wala pang guidance from the Supreme Court. So ngayon, parang the actors involved, the executive and the legislative, have taken different positions or different interpretations of the Constitution. Alam naman natin na ang final arbiter ng disputes and ang final interpreter of the Constitution is the Supreme Court. So, wag po natin sisihin yung Senado. Tinitindigan niya lang yung paniniwala niya na hindi karapat-dapat na isuko si Senator Bato nang hindi dumadaan sa
sa Philippine courts. At sabi nga ni Senator Marcoleta kahapon, ang pagsuko kay Senator Bato parang pagsuko ng soberanya ng Pilipinas. So naiintindihan po natin yung posisyon ng Senado. Ang panawagan natin muli is dapat para maiwasan na tong lahat, para bumaba ang tensyon, para hindi na samot-saring interpretasyon ng batas, umakto na yung Korte Suprema natin.